bumabagsak na siya, hindi na siya makatayo. Tumawag niya si ate sa emergency. Meron silang check-up dito, tsaka may groaning sa taas. Pwede ka rin magpa-vaccine, tsaka anti-rabies. It can be possibly blood parasitis. It just takes one tick bite na may dala po ng sakit na yon para magkaganon po sakit si Summer. Kain tayo, guys. Mag-emergency si Summer. Umiihi na siya, nakaganyan. Tsaka bumabagsak na siya, hindi na siya makatayo. Summer, ha? Baka umiihi siya na tapos nadulas siya dun siya. Feel better, Summer, ha? Ito na ang bag ni Summer. Nag-aayos na ng mamadali na. Pero tumawag niya si ate sa emergency sa clinic. Siya, alalayan, pababa. Bubuhatin. Pero dali niyo pa rin ang leash niya. Paano bubuhatin? Bubating mo sa katawan sa'yo. Sa cart tayo, pwede kaya sa cart. Ano, wag. Hindi. Kasi baka makagat ako eh. Yung tulad dati. Hindi siya pwede basta-basta ano. Sama niyo kayo si Kuya Sean. Sama. Sige na kuya, labas na hanggang nakatayo ko siya. Tulungan mo sila maghanap ng tricycle. Tingin yan. Narinig niya yung Buhatin mo na lang. Tulungan mo nga. Royal, ano po yung diet niya? Vitality lang. Nandiyan sa Summer. Naririnig namin siya umiyak. Baka, ano bang gagawin sa niya? Hindi kinuhaan kasi siya ng blood test. Kasi, Yeah, malamang dyan din siya ilalabas. Kaya ayaw namin yung nabibet siya. May iyak kasi kawawa din. na-stress na siya. Tsaka ayaw din lagi ni Summer sa bet na. Laging tumatakbo. Hindi niya talaga gusto sa bet. Kaya maganda iwasan natin magkasakit sila. Kompletuhin yung mga vaccine. Kawawa naman pag nagkakasakit. Nagkakaphobia. Meron silang check-up dito, tsaka may groaning sa taas. Pwede ka rin magpa-vaccine, tsaka anti-rabies. Pati may mga gamot din sila dito. Tsaka malapit sa amin. Sa may Arcovia lang. Kung magiging okay si Summer dito, siguro dito na lang kami magpapacheck up pag kailangan, pati si Yoshi. Red blood cells, no? Yung mismo red blood cells niya and hematocrit are both normal. However, kung mapapansin natin, si hematocrit, yung basically yung laman ng red blood cells niya, no, is medyo pababa na po. Just as well, si hemoglobin is medyo mababa na po. So, ito po yung mga dala ni red blood cells. Si red blood cells kasi yan yung pulang dugo na kaya nagiging anemic kapag pumababa, no? So, possible, nagsistart po na maging anemic po si Summer, no? Apart from that, yung ibang red blood cell parameters niya is medyo low po, no? Si reticulocytes, hemoglobin. Si reticulocytes kasi yan yung parang baby red blood cells. So, kumbaga, medyo mababa din po yung dala nilang hemoglobin. So, basically, nagsistart po siyang magkaroon ng anemia po, no? And mababa po yung level ng baby red blood cells po sa katawan niya. Apart from that, no, concerning is mataas yung white blood cells niya. Si white blood cells naman, sila po yung parang soldiers of the body, no, in times of infection. So, sa kanya po, no, medyo tumataas na po kasi ang value lang natin na normal highest is 16.76. Sa kanya po is 25.82. Apart from that, specifically, ito yung mga klase ng white blood cells. So, yung mataas lang naman po sa kanya is si neutrophils, which is isa ito sa mga main defenders of the body. Parang subset siya neto ni white blood cells, no? However, medyo may suspected siya na immature neutrophils. So, ibig sabihin may inflammation din po sa katawan. Bukod sa infection, meron din pong inflammation na nagaganap po, no?
Apart from that, medyo mababa din po yung kanyang platelet. So, si platelet, katulad ng sa tao, pag nagkakadengue po, no, bumababa po si platelet. Ito yung responsible sa pag-clot ng dugo. So, kunwari, nagka-nosebleed, medyo mahirap ipastop yung bleeding kasi mababa po si platelet, no. Now, with these results po, no, definitely may possible mag-develop pa siya into further anemia, no. However, we can say ngayon is may infection po siya and inflammation and mababa po yung platelet count niya. Infection po saan? Possible, sa mga ganitong resulta, mababa si platelet, medyo pababa si red blood cells, mataas si white blood cells, it can be possibly blood parasitism. So, si blood parasitism is kind of like dengue in humans, no? Same din sa dogs. Pero itong dengue na sinasabi natin, hindi po siya galing sa lamok. Galing po ito possible sa garapata po, no? So, it doesn't mean na hindi siya heavily infested, na hindi po siya magkakaroon ng ganun. Kasi it just takes one tick bite na may dala po ng sakit na yon para magkaganon po sakit si Summer. Sabi po siyang mababa yung platelet. Maski noon pa po na record niya. Okay. Actually, mayroon siyang mga check-up na yun, mababa siya. Kaso, parang hindi namin nagawa na pataasin yun. Okay. Pero na-maintain naman namin na pa-elimination ng mga nireseta na makakatulong doon. Kaya lang yung... Nagkaroon na po ba siya ng history before of blood parasitism? Wala naman. Mababa lang po yung platelet. Okay. Pero never pa naman siya naging ganito na parang magkaka-anemia na siya. Okay. So, this is parang the first time po. No? Yung dati din kasi sign niya, sa ihi din po. Bali, na siya, ultrasound. Tapos, ang nire-recommend sa amin na kung pwede buksan yung niya, part ng, kung ma-check kung may stone ba dun sa niya. Kasi baka daw po doon yung cause ng pagbaba ng platelets or ano. Pero may binigay sa amin na gamot na nagamot siya yung pag-ihi niya ng hindi maganda. Kasi yun, naging okay naman siya. So sabi ng doktor, pangsamantala lang pero hindi pang habang buhay na gamutan. Kung babalik pa rin yun, kailangan na siyang buksan yung... Pero kasi hindi naman na naulit yung ganong ihi niya. Pero never naman po nakita na may bato po. Hindi naman daw. Gusto lang i-open para maging mas malinaw kung may bato talaga or wala. Ganun yung inirecommend sa akin. Pero hindi namin kasi tinuloy, baka magamot naman, ganun. At saka po nag-second opinion kami sa ibang vet. Sabi hindi naman necessary na kailangan buksan. Opo, yun nga po. If wala naman talaga nakita through x-ray or through ultrasound, wala naman nakikita na parang may bato, hindi naman siya necessary na bubuksan po. Kasi syempre, malaki din yung risk natin for pag nag-anesthesia tayo, malaki yung risk nun, no? So if hindi talaga necessary, we don't suggest na gawin. So if ever, if okay lang po sa inyo, no, mag-run na din po sana ako ng blood chemistry. So si blood chemistry will tell us yung health status po ng kidneys, ng liver, just to see if everything's okay. And then, once na ma-determine natin na clear yun, I'd like for you to monitor lang yung sa pagwiwi, no? Kasi si wiwi, it can be due to systemic talaga, may infection, kaya wiwi, ganyan, no? So, I want to sana determine yung health status po ng kidneys niya. Okay lang po sa inyo. So, yun lang po yung next step na gagawin. Thank you so much po. Mga 15 minutes po. Medyo mas matagal kasi yung test ng chemistry kaysa sa food. Hindi po lumabas ko muna. Ay, sige po. Hindi po kasi kami aware na kung hanggang kailan nagme-mensya or every ilang Usually sa bigger dogs kasi yan, mga ganyang size, no? Mga once or twice lang per year ang heat cycle nila. Double check ko na lang din po ngayon. Tapos i-run ko na po in chemist. Sige po. So Dok, di pa pala siya nakakapag kasi nakakapag-mate ba? Okay. Di pa wala pa siya. Yun yung sabihin ko. Wala siyang partner talaga Okay, so lang po kasi talaga siya. Kaso sabi nila, di ba, pagka hindi daw po na-eliminate, nagkakaroon po. Possible po. May dogs kasi tayo na after mag-feed, after nun, nagsistart na ng namlay, tapos nagkakaroon ng discharge po sa vagina, which is what we call yung pyometra. So, infection sa matres. So, kung wala na po tayong balak i-breed po yung mga dogs natin, i-recommend po na i-stay po sila. Nagkaganon po kayo dito? Po. Ayun po ba yung kapon? Yes, oo. Kapon po yun. Yung iba, nagpapakapon habang bata pa, no? Pero yung iba kasi nagkakasakit na si dog natin, kaya kailangan natin i-emergency surgery. Pero tingnan po muna natin, ha? Ipapakut ko na lang din. Laruan pala ng aso din dito. Bago lang ata ito, no? Ayun, no? Bago lang din ata to. Pwede ko pala talaga dalhin dito si Summer. Ay, si Summer. Si Summer tsaka si Yoshi.
Ah, okay. Pero siyempre, Dapat i-close, no? Oo, i-close. Ganda dito eh. Dito na pala lahat, no? Bet. Okay naman din yung bet. Take over muna natin vlog ni Mama. Nandito na ang bed. May park na para sa mga dogs. Tsaka hindi naman ganong pricey yung bet nila, di ba? Ayan, Sana bet. nga lang, fee. pero feeling ko gagaling siya sa mga, kung paano sila mag-check up ng aso. Maganda yung nila. Recommendation. Pati yung blood test talagang maiintindihan mo na maayos, hindi yung parang Namamadali. scientific yung mga sinasabi. Kadalasan kasi sa mga bet, parang namamadali sila makipag-usap. No? Sa kanila, pakinggan ka nila kung ano mga questions mo, mga concern mo. Tapos isa-isa nila yun ipapaliwanag ng dahan-dahan, malinaw, para yung customer or pasyente, di ba, na-adapt nila ng tama tsaka malinaw. Kasi minsan, siyempre, oo lang tayo din ng oo, di ba, pagka nakikinig tayo sa mga check-up ng mga dogs natin sa mga vet. Sa kanila dito, clear naman. Hindi masyadong pressured. Tapos ang ganda pa kasi ng environment dito. Maluwag lahat, hindi masikip, hindi masyadong madaming tao. Presko, dami pang kainan dito. So saan na tayo eh? Busy yung lola mo yung... Kakain muna tayo kasi medyo matagal yung test ni Summer. Yung ngayon na gagawin sa kanya ay blood chem para makita yung mga internal checking. Hintayin muna natin yung result habang naghihintay tayo, kain muna tayo. Hindi kakain sa Italian. Ayun. Italian eh. Bumili muna kami ng McDo. Break time muna. Dito kaya tayo. Break time muna kami. Kinakabahan kasi kami sa presyo. Ay, kay Summer pala. Hintay pa namin yung result na. Saka, sila naman bahala kay Summer. Yun yung maganda sa kanila. Kasi pagkatapos ng blood test niya, sila yung nag-handle kay Summer, hindi tulad sa ibang hospital or vet, na pagtapos turukan, ikaw na bahala maghawak ng aso mo, na maghintay kayo ng result. Sila, sobrang maasikaso, sobra yung pagka-magalang nila. Parang welcome na welcome pa, tsaka komportable. Tsaka kasi, puro babae yung nag-a-assist sa kanila. Kaya, pati sa aso din, sobrang gentle nila, sobra yung umiyak lang ng konti. Sorry sila din sa dog. Dito kapag lalaki ang naghawak, bawal kang umarte, parang bawal umarte ang aso. Parang gustong pigain yung aso. Oo. Hindi, madami na kasi kaming vet na napuntahan. So, madami na kami experience na kung paano silang mag-handle. Kaya, iniiwasan talaga namin yung mga aso mapunta sa vet kasi nga, napopobia yung mga aso, di ba? Kawawa na. Kaya mamaya, papaturukan ko na rin siguro sa'yo. So, na natin maging aso. Parang, joke lang. Di pwede. May sarili akong nurse ba? Psychologist pala. Ayun, hintay lang tayo muna dito. Hindi pa tayo nakapag-try dito, no? Pero mukhang pang mayaman kasi ang lakas sila mag-aksaya ng tubig. Ayun, nakabukas yung mga gripo nila. Pero wala namang gumagamit. Oo nga, design ka na. Nag-aksaya nga sila ng tubig. Hindi ka na. Thank you po. Okay, no? Nakalmot pa naman siya ng pusa. Nakuhain mo ba sila ng baka mo doon? Uy, kawakis pa yan. So, overall, maganda po yung resulta ng blood chemistry niya. No? So, the kidneys are working okay, the liver is okay, the pancreas are okay. No? Ang medyo mataas lang sa kanya is yung protein niya, one of the proteins in the body, which is globulin, which is talagang tumataas po talaga pag masama yung nakaramdam, kapag nilalagnat po, talagang tumataas po yan. No? Pwedeng dahil dehydrated din po siya sa puro wiwi po niya na nilalabas. So, overall, maganda yung blood chem results po. Ang worrisome lang talaga sa kanya is medyo mababa yung platelet niya, and then anemic po siya, and then may infection siya. So with these results po, no, ito po yung actual prescription sa kanya. Andiyan ba yung result? Ayan na ang Summer, parang wala namang sakit. Uwing-uwi na agad. Magaling ka na. Ayaw niya talaga sa vet Uuwi na muna kami. So yan nga guys, ang naging findings kay Summer after namin dahil sa clinic ay possible blood parasite siya. Hindi pa siya sure, pero yun na yung mga symptoms na pinapakita ng katawan niya. May
nilalagnat siya, tsaka nanghihina ng sobra. Kasi daw, kahit maliit na garapata lang yung makita sa kanya, yun na yung magiging effect sa kanya basta may dala yung garapata ng blood parasite. Sinugod namin siya agad nung bumabagsak na talaga siya. Napamahal na sa amin to, tapos parang dati, baby ko talaga siya. Naging malaki yung tulong niya sa akin sa mga naging stress ko dati. Na-overcome ko yung mga anxieties ko dahil sa kanya. Tapos nakatulong din siya sa akin maging masipag ako kahit pa paano. Kasi dati hindi talaga. Kaya ko siya kayang makitang nanghihina. Tsaka ayun, inaagapan namin agad pagka ganun na nararamdaman namin sakit siya. Hindi talaga madaling magkaroon ng pet kasi parang rin sila, totoong baby din sila. Kung mag-aalaga lang kayo ng chow kasi nakukitan lang kayo sa kanila, mag-research muna kayo kasi mahirap talaga silang alagaan.